Naumed ang aking dila. Napatitig ako sa kanyang mukha at inalam ko kung seryoso ba siya sa kanyang sinabi o baka nagbibiro lamang siya. Ngunit mukhang seryoso talaga siya, kaya mas lalo akong hindi nakapagsalita. Kaya mong tanggapin ang anak ko sa ibang lalaki? Kaya mo akong pakasalan kahit alam mong hanggang ngayon, si Zion pa rin ang mahal ko? Naniniguradong tanong ko sa kanya. Mabilis tumango si Jared at pagkatapos, ginagap ang isa kong kamay. Mahal kita, Gianni. Naniniwala akong matututuhan mo rin akong mahalin paglipas ng mga araw, dahil na ako magkasama na tayo sa iisang bahay at mararamdaman mo kung gaano kita kamahal. Mamahalin ko kayo ng baby mo ng buong puso. Madamdaming pahayag ni Jared. Siguro na-touched ang puso ko dahil sa kanyang mga sinabi, kaya hindi ko na malayan pumayag pala ako na magpakasal sa kanya. Ngunit sa bandang huli naisip ko na siguro, mabuting magpakasal lang ako kay Jared para tuluyan na akong lubayan ni Zion at para tuluyan ko na rin siyang makalimutan dahil wala ng pag-asa magkabalikan pa kaming dalawa. Malabong mangyari na magkabalikan kami dahil nakapagitan sa aming dalawa ang matinding galit niya sa aking ama. Paglabas ko ng ospital, nagpahinga ako ng mga ilang araw. Pagkatapos inasikaso namin ni Jared ang paghanda para sa aming kasal. Siyempre, si Silvana magiging maid of honor at si Nicky naman ang magiging best man. Pagkalipas ng halos 2 linggo, naayos namin ang aming kasal mula sa simbahan kung saan kami ikakasal, sa reception, mga abay, invitations at kung ano-ano pang paghahanda para sa isang kasal. Madali naming naayos ang lahat dahil sa tulong ng koneksyon ni Jared at syempre dahil na rin sa pera niya. Kapag may pera talagang isang tao, napapabilis ang pagpaproseso ng mga bagay-bagay. Yun ang napansin ko. Kagaya kung paano kami kinasal ni Zion sa loob lang ng 2 araw. Dumating nga ang araw ng kasal namin ni Jared. Nasa loob pa ako ng aking silid, kakatapos palang ayusan ng betisya na hinire ni Jared para mag-ayos sa akin. Napangiti ako habang nakatingin sa aking refleksyon sa harapan ng salamin. May igaganda pa pala ako? Magaling mag-ayos ang beautician, kaya mas lalo akong gumanda habang nakasuot ng wedding dress. Huminga ako ng malalim pagkatapos, tumayo na sa kinaupuan ko para lumabas na ng aking silid. Oras na para tuldukan ko ang kabanata ng aming love story ni Zion at oras na para naman sa unang pahina ng panibago kong love story kasama naman si Jared. You made a wise decision, Gianni. Kausap ko sa aking sarili bago ko tuluyang naglakad palabas sa aking silid. Gianni's POV. Isang huling sulyap sa apartment ni Silvana ang ginawa ko bago ko tuloy naglakad palabas ng gate. Malaki ang naitulong sa akin ng apartment na to. Ito ang naging tahanan ko ng ilang taon. At magmula mamayang gabi hindi na ako matutulog sa apartment ko na to dahil sa bahay ni Jared ako titira pagkatapos ng aming kasal. Sigurado ka ba talaga sa desisyon mong magpakasal kay Jared, Gianni? Natitiyak ka ba na hindi mo ito pagsisisihan balang araw? Tanong sa akin ni Silvana nang makapasok kami sa kanyang kotse. Ang kotse niya kasi ang ginawa kong bridal car na maghahatid sa akin papunta ng simbahan kung saan naghihintay sa akin sa Jared. Sa tingin mo, hindi ako seryoso? Gayong nakasuot ako ng wedding dress papunta na sa simbahan para magpakasal? Naiiling na sagot ko sa kanya. Paano kung biglang dumating si Zion sa simbahan at tumutol sa kasal mo kay Jared? Anong gagawin mo, Gianni? Seryoso pa rin ang mukhang tanong niya sa akin. Huminga muna ako ng malalim bago ko sinagot ang kanyang tanong. Sinarado kong aklat ng kabanata ng buhay ko kasama si Zion, Silvana. At saka magmula nang malaman niyang buntis ako at inisip niyang si Jared ang ama, di na siya muling nagpakita pa sa akin. Di rin niya pinunta ng dad ko para papanagutin sa nangyari sa kanyang mga magulang. Kahit hindi ko sinabi kay Zion kung saan nakatira ang aking ama, natitiyak kong malalaman niya rin to kung saan nakatira. Marami siyang koleksyon. Imposibleng hindi yun gagamitin para mahanap ang aking ama. Ngunit sabi ni Dad, di naman daw siya pinunta ni Zion sa bahay niya. At nang hindi sinasadya, nagkasalubong sila sa isang mall, nilampasan lamang daw siya ni Zion na para bang hindi siya nito kilala. Di ko alam kung anong plano ni Zion sa ginagawang pananahimik. Sa laki ng galit niya sa dad ko para nakapagtataka naman yata, di niya papansinin si Dad kapag magkita sila. Ngunit anuman ang plano niya, sana hindi umabot ay ipapatay niya ang dad ko para lamang makapaghiganti. Sana nga tuluyan mo ng maisarado ang kabanata ng buhay mo kasama siya at sana'y lumigaya ka sa piling ni Jared. Sinserong wika ni Silvana. I will. Kaya wala kang dapat ipag-alala sa akin, Silvana. Seryosong sagot ko sa kanya.
At para mabawasan ang kaseryosohan ng aming usapan, nilihis ko papunta sa kanyang topic. Ikakasal na ako ngayon, kaya dapat ikasal ka na rin. Kailan ka ba ikakasal sa lalaking mahal mo? Napasimangot si Silvana nang marinig ang sinabi ko. Hindi na mangyayari yon, Gianni. Dahil hindi ako magpapakasal sa lalaking ang best friend ay ang taong nanakit sa best friend ko. Kaya manawa siya kakasuyo sa akin, ngunit hindi ako makikipagbalikan sa kanya. Ginagap ko ang mga kamay ni Silvana, pinisil ng mahina. Gusto kong maging masaya ka sa piling ng lalaking mahal mo, Silvana. At alam kong magiging masaya ka sa piling ni Alex. Kaya wag mong pahirapan ang sarili mo nang dahil sa nangyari sa amin ni Zion. Isipin mo na lang siguro, hindi kami ni Zion ang para sa isa't isa. At saka nakapag-move on ako sa kanya, kaya nga ako ikakasal ngayon. Pag-iisipan ko yung sinabi mo, Gianni. Pero sa ngayon, iisipin ko muna, paano tayo makakarating ng simbahan nang hindi na-relate? Tingnan mo, 10 minutes na lang mag-uumpisa ng kasal. Mag-uumpisa ng kasal, ngunit hindi pa dumarating ang bride. Tiyak na iisipin ni Jared na umuurong ka na sa kasal ninyo. Bigla akong napatingin sa aking wristwatch nang marinig ko nga ang sinabi niya. Nanlaki ang mga mata ko na makita kong 10 minutes nga'y mag-uumpisa na ang kasal. Umalis na tayo, Silvana. Bilisan mong pagmamaneho para hindi tayo malate. Utos ko sa kaibigan ko. Ayokong nag-aalala sa Jared at mag-isip na nagbago ng aking isip at ayoko na magpakasal sa kanya. Kahit sinong babae, papangaraping maging asawa ni Jared dahil isa siyang perfect husband. Kaya malaki ang pasasalamat ko na ako ang maswerteng babae na pakakasalan niya. Tanggap niya kung sino ako at ang aking magiging anak. At bilang ganti ko sa kanyang kabutihan, magiging mabuti akong asawa niya at tuturuan kong aking pusong mahalin siya. Kumapit ka sa seatbelt mo dahil lilipad tayo. Biro sa akin ni Silvana bago pinanda ng mabilis ang kanyang kotse. Malapit lang naman ang simbahan kung saan gaganapin ang kasal namin, kaya makakayang habulin yon ng kaibigan ko sa loob ng 10 minuto. Matuloy ng pagtakbo ni Silvana sa kotse niya, kaya halos 30 minuto lamang ang nakalipas, malapit na kami sa simbahan. Pwede ka na maging professional car racer, Silvana. Ang bilis mong magmaneho ng kotse. At kung di lang ako nag-aalalang baka malate ako sa kasal ko, tiyak sumigaw na ako sa nervyos dahil sa bilis mong magmaneho. Komento ko tungkol sa kanyang pagmamaneho. Proud na ngumiti lamang siya sa akin at di nagsalita. Mga 3 minuto na lamang siguro, makakarating na kami sa tapat ng simbahan nang pabiglang nagpreno si Silvana. Kung di lang ako nakasuot ng seatbelt, tiyak na nasubsob na ang mukha ko sa dashboard ng kotse niya. What the heck? Sino bang driver na itim na kotseng yan? Kung di lang mabilis ang kamay ko, tiyak na nabangganan ng kotse ko ang bumper ng kotse niya. Inis na wika ni Silvana. May itim na kotse kasing biglang nag-cut sa kotse niya at pagkatapos, huminto pa sa unahan ng kotseng sinasakyan ko. Hayaan mo na ang driver ng kotseng yan, Silvana. Umalis na lang tayo dahil baka tuluyan na ako malate sa kasal ko. Kausap ko sa kanya. Akmang patatakbohin muli ni Silvana ang kanyang kotse nang biglang lumabas ang 3 lalaki, sakay ng kotseng itim at naglakad palapit sa amin. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang bumunot ng baril ang 3 lalaki at itinutok sa amin ang kaibigan ko. Oh my God, Gianni! What's this? Don't tell me si Zion na nasa likod nito at balak agawin ng bride sa groom. Di makapaniwalang tanong ni Silvana sa akin habang nalalaki rin ang mga mata. Hindi ko alam, Silvana. Hindi ko alam kung makakaya bang gawin ni Zion ang sinasabi mo. Mabilis kong sagot sa kanya. Sa parehong side namin ni Silvana, nagtungo ang 2 lalaki. Samantalang isa naman, tumayo lamang sa malapit sa hood ng kotse ni Silvana habang nakatutok sa akin ang kanyang baril. Pareho kaming napaigtad ni Silvana nang katukay ng lalaki ang bintana ng salamin sa tabi niya gamit ang baril na hawak nito. Anong gagawin natin, Silvana? Nagpapanik na tanong ng kaibigan ko. Hindi ko rin alam. Takot na sagot naman niya sa akin. Walang nagawa si Silvana kung di ibaba ang bintana ng kotse dahil sa takot nabarilin kami ng 3 lalaki. Pagkababa ng bintana, agad binuksan ng lalaki ang pintuan ng kotse. Hinila palabas si Silvana. Napasigaw sa loob ng kotse ang lalaki. Hinila ako palabas ng kotse. Akmang sisigaw ako para humingi ng tulong, ngunit isang malakas na palo ng baril sa aking ulong naramdaman ko bago biglang nagdilim ang aking palingin.
Pagkatapos hindi ko na namalayan kung ano pa mga sumunod na nangyari. Zion's POV. Nasa loob ulit ako ng bar ni Alex at umiinom ng alak. But this time, hindi na ako nagbabasag ng bote. Sa halip, tahimik lamang akong umiinom. Today is Gianni and Jared's wedding kaya ako umiinom ng alak kahit pa umagang umaga. Saradong bar ng kaibigan ko dahil mamaya pang hapon ang opening ng bar kaya na mag-isa lang ako sa customer sa loob. Mabigat na mabigat ang dibdib ko sa ideyang ikakasal ngayon ang babaeng pinakamamahal ko. Ngunit kasalanan kong lahat, kaya't nararapat lamang sa akin ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Sa halip na maglasing ka, bakit di ka tumakbo papunta sa simbahan? Pigilan mo ang kasalin na Gianni at Jared. Kapag hinayaan mo silang ikasal ngayon, habang buhay mo itong pagsisisihan. Payo sa akin ni Alex nang lapitan niya ako. Alam ko pinoproblema niya ngayon sa Silvana, ngunit eto tinaalala pa niya ako kaysa sarili niyang problema. Hanggang ngayon kasi hindi pa nakikipagbalikan sa Silvana sa kanya, magmula na makipag-break ang babae, noong araw na ibinalita ko sa lahat ang tungkol sa amin ni Janina. And speaking of Janina, hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pagpapanggap namin, kaya agad kong tinapos ang aming pekeng relasyon. Tumutol siya dahil gusto niya, totohanin namin ang pekeng relasyon, ngunit wala siyang nagawa nang tuluyan akong makipaghiwalay sa kanya. Hindi ko maaaring gawin yan, Alex, at alam mo ang dahilan kung bakit? Mabigat ang loob na sagot ko sa kanya. Dingid sa kalaman Gianni, nagkausap na kami ng kanyang ama. Hindi ko kayang hanapin siya dahil siya na ang kusang lumapit sa akin. Gustong gusto ko siyang bugbugin at patayin na muli kami maghaharap pero pinigilan kong sarili dahil alam kong mas lalo magagalit sa akin si Gianni kapag ginawa ko yon. Binigyan ko si Peter ng pagkakataon na magpaliwanag sa akin at sabihin ang totoo. Inamin niya sa akin ang lahat pati na rin sa kung sino ang utak sa likuran ng pagpatay sa mga magulang ko. At halos bumaon sa aking mga palad ang aking mga kuko sa tindi ng pagkakakuyom ng malaman ko si Uncle Juno ang nasa likod ng lahat. Si Uncle Juno rin ang nasa likod ng pamamaril kina Gianni at Nikki habang kasama ng pamangkin kong si Pau. At higit sa lahat, si Uncle Juno rin ang nasa likod ng pagkamatay ng pinagkakatiwalaan kong detective. Nalaman pala ni Uncle Juno na may mga nakuhang ebidensya ang detective na intusan ko na mag-imbestiga ukol sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko, kaya niya ito ay pinapatay. Nakuha ni Uncle Juno ang ebidensya mula kay Ferrer, kaya't nag-record na lang ang huli na siya na napanood ko. Nakala pala ni Ferrer ang mga ebidensya mula sa asawa ng taong siyang inaakala naming si Peter. Nang malaman ko na si Uncle Juno ang may pakana sa lahat, agad akong nagsampa ng kaso laban sa kanya. Gamit ang koneksyon ko at mga ebidensyang binigay sa akin ni Peter, mabilis na kapaglabas ng arrest warrant ang court para arestuhin si Uncle Juno. Ngunit sa malas, nakatunog ito dahil meron yata tong galamay sa court, kaya't nalaman ng pag-aresto sana ng mga pulis sa kanya. Bago pa dumating ito sa company, wala na to't nakatakas na. Muling na ibalik sa akin ang aking posisyon bilang CEO. At siniguro kong wala na siyang babalikan pa na kahit anong peso sa kanya dahil sa bilangguan siya mananatili habang buhay. Gusto ko sanang sabihin kay Gianni ang lahat, pero nakiusap sa akin si Peter na wag ko munang lapitan or kontakin ang anak niya. Nangangamba kasi ito na baka idamay ni Uncle Juno sa Gianni kapag nalaman itong mahalaga pa rin sa akin ang dalaga, lalo pa nga't nakatakas to mula sa mga polis. Nangako si Peter na tetestigo siya sa korte laban sa uncle ko. At di lamang siyang nakandang testigo kundi maging ang taong siyang nagmaneho at sumulpok sa kotse ng mga magulang ko, nakandaring humarap sa korte bilang witness, na si Uncle Juno ang nasa likod ng pagkamatay ng mga magulang ko at ilang beses na pagtatangka sa buhay ng mga mahal ko sa buhay. Naka-wheelchair at may sakit na ang taong yon. Nagbibilang na lang ng araw ng kanyang paglisan, kaya gusto nitong mabawasan kahit papaano ang mga kasalanan nito. Humingi ito sa akin ng tawad sa ginawa nito sa mga magulang ko at nagpaliwanag na kaya lamang daw nito nagawa ang bagay niyon dahil sobrang gipit to sa pera ng mga panahong yon. Nasa ospital kasi nag-iisang anak nito, kailangan maoperahan kaya kumapit to sa patilim. Ngunit nakarma raw ito dahil kahit may pera na to pampagamot sa kanyang anak, di pa rin nakaligtas ang bata at pagkatapos ito naman na nagkaroon ng cancer sa baga.
Hindi ko binigay ang kapatawarang hinihingi nila dahil walang kapatawaran ang ginawa nila sa mga magulang ko. Ngunit hindi ko na sila uusigin basta't matulungan lamang nila akong maipakulong ang taong tunay na salarin sa mga nangyari. Ipinagdasal ko na sana'y mahuli na si Uncle Juno bago sumapit ang kasal ni Gianni para makapagpaliwanag ako sa kanya at baka sakaling hindi nito ituloy ang pagpapakasal kay Jared. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli si Uncle Juno kaya eto ako ngayon. Muling umiinom ng alak sa bar ng kaibigan ko dahil di ko na magagawang pigilan pa ang pagpapakasal ni Gianni kay Jared. Baka naman kaya ayaw mong tutulan ng kasal nila dahil di mo tanggap ang magiging anak na Gianni dahil hindi ikaw ang ama ng bata kundi si Jared? Para nalakam ni Alex sa aking damdamin. Of course not. Wala akong pakialam kung sino pang ama ng dinadala niya. Mahal ko siya, kaya mahal ko rin lahat ng bagay tungkol sa kanya. Mabilis kong sagot. Sinabi mo eh. Kibit balikat na wika ni Alex. Siya nga pala. Alam ba ni Lolo Fidel ang tungkol sa ginawa ng Uncle Juno mo? Umiling ako. Pagkatapos tinungga akong alak na laman ng aking baso at tumayo. Kailangang malaman ni Lolo ang tungkol sa bagay na to. Hindi ko na to dapat pang itago sa kanya dahil hindi maglalaon malalaman niya rin ang lahat. At ayokong malaman niya to mula sa bibig ng ibang tao. Pagkatapos ko magsalita, agad kong kinuha ang coat na sinampay ko lang sa upuan at walang paalam na lumabas ng bar. Kahit na di ko sabihin sa kaibigan ko, tiyak alam na niya kung saan ako pupunta. Pagdating ko sa tapat ng gate ng bahay namin, nagtaka ko nang madatnan ko sila Karen at ang mga katulong na nasa labas ng bahay habang nag-iiyakan. Biglang may bumundol na kaba sa aking dibdib, kaya't dali-dali akong pumasok sa loob ng gate. Zion, mabuti nandito ka na. Si Lolo Fidel, sa pilitang sinama ni Uncle Juno. Di namin siya nagawang pigilan dahil may baril siya. Papatayin daw niya kaming lahat kapag nakialam kami. Umiiyak na sumbong sa akin ni Karen. Ang sabi pa niya, huwag daw tayong tatawag ng pulis kundi ipapadala niya sa iyong pira-pirasong bahagi ng katawan ni Lolo. Maghintay na lamang daw tayo sa tawag niya dahil tatawag daw siya at sasabihin sa iyong lugar kung saan kanya papupuntahin. Malakas na naisuntok kong aking mga kamao nang marinig kong masamang balitang yon. Kapag may nangyaring masama sa lolo ko, hindi ko siya mapapatawad. Lahat kami napatingin sa labas ng gate nang biglang may humintong kotse. Nangunot ang aking noon na makita ko. Umibis mula sa kotse ang dalawang matalik na kaibigan ni Gianni kasama si Jared. Pare-parehong nakalarawan sa mukha nila ang matinding pag-aalala. Kaagad pumasok ang tatlo sa gate na hindi ko sinarado kanina pagpasok ko. Zion, si Gianni. Kinidnap siya ng tatlong lalaki habang papunta kami ng simbahan kanina. Humahangos na pagbabalita ni Silvana sa akin. Bigla akong namutla matapos marinig ang sinabi ni Silvana. Sa unang pagkakataon namutla ako at nakadama na matinding takot sa aking dibdib. Natitiyak ko na si Uncle Juno ang may pakana ng pagkakakidnap kay Gianni. Huwag na huwag niyang sasalingin maski ang hibla ng buhok ni Gianni dahil ako mismong papatay sa kanya kapag sinaktan niya ang babaeng pinakamamahal ko at ang aking lolo. Gianni's POV. Namutawi sa aking mga labi ang mahinang ungol habang pinagbabalikan ko ang aking namalay. Napangwi ako nang maramdaman ko na masakit ang aking bahagi ng ulo kung saan walang pag-aalinlangang pinukpok ako ng baril ng isa sa tatlong lalaki na kumidnap sa akin. Akmang hihimasin kong aking batok, ngunit hindi yun natuloy na matuklasan kong nakatali pala ang aking mga kamay, ganon din ang aking mga paa. Talagang sinigurado nila na hindi ako makakatakas. Kahit magtangkaman akong tumakas mula sa pagkakahiga sa malamig at maruming semento, pinilit kong bumangon kahit makaupo man lang. Nang magtagumpay akong makaupo, agad kong ginala sa aking paligid ang aming mga paningin. Nanlaki ang mata ko na makita ko sa aking likuran ang walang malay na si Lolo Fidel. Lolo Fidel, wake up! Medyo malakas ang boses na ginawa kong panggigising sa kanya para mabilis siyang magising. Agad naman tong nagmulat ng mga mata. Napakunot ang noo na makitang nararoon din ako at nakakulong sa tila lumang bodega na iyon. Gianni? Kinidnap ka rin ng walang hiyang ampon ko? Galit na tanong ni Lolo Fidel. Katulad ko nakatali rin ang kanyang mga kamay, ngunit hindi ang mga paa nito.
Siguro naisip ng mga kidnapper na hindi na makakatakbo na mabilis si Lolo Fidel dahil matanda na ito, kaya hinayaan na lamang na hindi nakagapos sa mga paa nito. Bumangon siya at naupo na lamang katulad ko. Ampon? Sinong ampon ang tinutukoy mo, Lolo? Nakakunot ang noong tanong ko naman sa kanya. Sino pa? Kundi ang walang hiyang Juno na yon. Kung alam ko lang nagagawin niya sa akin to, hindi ko na sana hinayaan pa ang asawa ko na amponin siya at ituring na parang turing na anak. Nakatiimbagang nasagot ni Lolo. Kitang-kita kong galit sa kanyang mga mata, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng pag-aalala para sa kalagayan niya. Lo, relax lang po kayo. Huwag kayong mag-alala dahil natitiyak ko pupunta rito si Zion para iligtas ka. Hindi niya po hahayaan na may masamang mangyayari sa'yo. Pangumbinsi ko sa kanya para kahit papaano kumalma ang kanyang sarili. Nahinto ang pag-uusap namin ni Lolo Fidel nang makarinig kami ng isang malakas na tawa kasabay ng pagbukas ng pintuan nila sa tila lumang bodegang kinaroroonan namin. Sa tingin ko, hindi lang talaga, kung tila talagang lumang bodega itong pinagdalhan sa amin ng mga kidnapper. Tama ka, Gianni. Talagang papunta rito si Zion dahil tinawagan ko siya at pinapupunta ko siya rito. Kapalit ng buhay ninyo ay ang buhay niya, kaya maya-maya lamang nandirito na rin siya. Malakas ang boses na wika ni Juno na sinundan pa nito ng malakas na halakhak. Ang paborito mong apo ang isusunod kong papatayin dahil tapos ko nang naipapatay ang anak ng manugang mo? Fidel Harrington. Nakangising pagbabalita nito kay Lolo Fidel. Shameless, evil. Namumula ang mukha sa galit na sigaw ni Lolo Fidel kay Juno matapos niyang malaman na hindi isang aksidente lamang ang nangyaring pagkamatay ng kanyang anak at manugang at ang taang pamatay sa kanila ay ang kanyang ampon. Maya-maya, biglang nanikip ang dibdib ni Lolo Fidel dahil sa matinding galit. Lolo Fidel, pigilan mong sarili mong magalit? Huwag mong hahayaan na magtagumpay ang masamang lalaking yan na may nais mangyari sa iyo. Naiiyak na kausap ko kay Lolo Fidel. Huminga po kayo ng malalim ng paulit-ulit. Pakalmahin ang inyong sarili, Lolo. Nakikiusap ang boses na sabi ko sa kanya. Wala namang pakialam si Juno habang nakikitang nahihirapang huminga ang taong kumupkup sa kanya. Sa halip tuwang-tuwa pa ito sa nakikitang paghihirap ni Lolo Fidel. Kung sa akin mo ibinigay ang pagiging CEO at di sa anak mong yon, baka buhay pa sana sila ngayon. Ngunit dahil sa kanya mo ibinigay, pinapatay ko sila. So walang ibang dapat nasisiyan sa pagkamatay ng anak mo, kundi ang sarili mo. Parang baliw na sabi pa ni Juno habang patuloy na tumatawa. Nahinto ang pagtawa ni Juno nang makarinig to ng sunod-sunod na mga putok ng baril. Nagmamadaling lumabas to ng bodega para daluhan ng mga tauhan nito na labanan ng kung sino mang kalaban nilang dumating. Lolo, ayos lang po ba kayo? Nag-aaral lang tanong ko sa kanya sa tonong maiiyak na. Kahit ang hina bahagyang umiti sa akin si Lolo Fidel. Huwag mo akong alalahanin, Gianni. Ngayong nalaman kong ipinapatay pala ng hayop na yun ang anak ko, hindi ako maaaring mamatay hanggat di ko siya nakikitang mabubulok sa bilangguan. Natuwa ako na marinig ko ang sinabi ni Lolo Fidel. Nakahinga ako nung malaman kong okay siya. Gianni! Lolo Fidel! Sigaw ni Zion mula sa nakabukas sa pintuan ng bodega habang nasa kamay ang isang barel na umuusok pa ang dulo. Sa tabi naman ay ang aking ama, si Alex at si Jared. Nakatulad na may hawak ng barel ang kanilang mga kamay. Kung ganon, sila palang nakipagputukan sa mga tauhan ni Juno. Zion! Sa pagkakataong yon, tuluyan ang nalaglag ang mga luha na kanina ko pa pinipigilang lumabas sa aking mga mata. Mabilis nilapitan ako ni Zion, niyakap na mahigpit. Akala ko hindi na kita makikita pang muli. Akala ko hindi ko na masasabi sa iyong mahal na mahal kita. Madamdaming pahayag nito. Di ako nakapagsalita at patuloy na lamang na umiiyak. Ngunit sa aking mga mata makikita ang kaligayahang nararamdaman ko dahil sa ginawang pag-amin ni Zion nang nararamdaman niya para sa akin. Bigla ako napatingin kay Jared dahil alam kong nasasaktan siya ngayon. Isang tango at nakakaunawang ngiti ang ibinigay niya sa akin nang ibig sabihin, naiintindihan nito kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Buhay ka! Napatingin ako kay Lolo Fidel nang marinig ko ang sinabi niya.
Wala na tong tali sa mga kamay dahil kinalasan na to ni Alex. Di makapaniwalang nakatitig si Lolo Fidel sa mukha ng aking ama. I will explain to you later about him, Lolo. Kausap ni Zion sa kanyang lolo. Sa tingin nyo, makakaalis kayo dito ng kumpleto? Isasama ko isa sa inyo para maging masaya pa rin ako sa impyerno. Malakas ang boses na sigaw ni Juno habang nakatayo sa harapan ng pintuan at nakatutok ang hawak na baril kay Zion. Duguan to at may tama ng baril sa tiyan, ngunit nagawa pa nitong makatayo at matutukan ng baril si Zion. Napapikit ako na makita ko, kinalabit ng kanyang daliri ang gatiri ng baril at pagkatapos ay ang magkakasunod na putok. Nang wala ng putok, agad akong nagmulat ng aking mga mata. Nakita ko si Juno, nakalugmok sa sahig. Walang buhay dahil pinaulanan pala to ng bala ng mga pulis na kadarating lang. Nang tumingin ako kay Zion, nakahinga ako at napangiti ng maluwang na makita kong wala siyang tama ng baril sa katawan kahit isa. Ngunit ang aking ngiti biglang nabura na makita kong aking ama nakahiga sa sahig at may tama ng bala sa tapat ng dibdib at higit sa lahat, wala ng buhay. Gianni? Nag-aalala ang boses na sambit ni Zion sa pangalan ko. Walang namutawing salita sa aking mga labi. Nakatitig lang ako sa aking ama na niyuyugyog ni Alex sa balikat na para bang ginigising nito ang dad ko. Daddy? Tila walang lakas sa sambit ko nang sa wakas. Nahanap ko na ang aking tinig. Akmang tatakbo ako palapit sa kanya, ngunit bigla ako nakaramdam ng pananakit ng aking puson. Naramdaman ko rin, tila may mainit na bagay ang umaagos sa aking hita, kaya bumaba ang tingin ko. Kinapa ang ibabaw ng aking hita. Nanlaki ang mga mata ko nang bumakat ang pulang likido sa suot kong wedding dress. Pagkatapos biglang umikot ang aking paningin at tila hinugot ang aking lakas na unti-unti akong natumba at nawala ng malay. Epilogue. Gianni's POV. Masayang pinapanood ko si Zion habang tinuturo ang maglakad sa hardin ng bahay namin ang anak namin na mag-iisang taon pa lamang. Ang bilis ng panahon. Mag-iisang taon na palang baby ko na muntik ng malaglag mula sa sinapupunan ko noong araw na kinidnap ako at si Lolo Fidel. Mabuti na lang at agawang maisalba ng doktor ang baby namin ni Zion. Mag-iisang taon na rin magmula ng tunay na mamatay ang aking dad at ngayon ay totoong patay na siya at di lamang nagkukunwaring patay para maproteksyonan ako. Si Lolo Fidel nasa ibang bansa, nagpapagamot kasama ang tita ni Zion bilang bantay. Isang himalang bigla itong lumakas, kaya mas nadagdagan pa ang buhay nito. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa ginawa ng aking ama matapos sabihin ni Zion sa kanyang lolo ang buong katotohanan. At malaki ang pasasalamat ko na hindi siya nagalit sa akin dahil wala naman daw akong alam sa ginawa ng aking ama. At isa pa, napagbayaran na ng aking ama ang kasalanan niya dahil iniligtas niya ang buhay ni Zion. Si Jared at Janina naman sabay na nagtungo sa ibang bansa para doon papaghilumin ng sugat sa kanilang mga puso. Samantalang sina Alex at Silvana naman, kinasal din at ngayon nagdadalang tao ng kaibigan ko. Si Bettina humingi ng tawad sa akin at kay Zion, ngunit dito pinatawad ng asawa ko. Pero hindi siya pinakulong ni Zion alang-alang kay Pao. Ngunit pinagbawalan na siyang lumapit pa sa kanyang anak dahil kung hindi, iparadampot to sa mga pulis. Ang huling balita namin, nagpakasal ito sa isang matandang mayaman na nakilala nito sa isang fashion show. Ang aking ina naman at ang kanyang pamilya humingi sa akin ng tawad sa mga kasalanang nagawa nila sa akin noon. Wala nang puwang sa puso ko ang galit o pagkamuhi, kaya pinatawad ko sila at inimbitahang dumalo ng kasal namin ni Zion. Si Karen naman palaging nasa bahay namin na bagong bili ni Zion. Palaging nilalaro si Zion Ember na sobrang kinagigiliwan nito. Kami naman ni Zion, muli nagpakasal sa simbahan bago ko manganak at naging ang grande ang aming kasal. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Tanong ni Zion nang lapitan ako. Hinayaan niyang si Karen naman ang malalay sa baby namin sa kanyang paglalakad. Wala naman. Masaya lang ako dahil kumpleto tayong tatlo na akala ko noon hindi mangyayari. Nakangiting sagot ko sa kanya. Let's go! Saan? Nagtataka kong tanong sa walang ano-anong pag-aaya niya sa akin. Sa loob ng kwarto para hindi lang tayo tatlo, kundi 4 na. Nakangising sagot niya sa akin. Inirapan ko siya kasabay ng pamumula ng aking mga pisngi. Nasa labas ang anak natin, tapos tayo nasa loob ng kwarto at gumagawa na magiging kapatid niya? It's okay. Di naman pababayaan ni Karen si Baby Zion eh. Gumawa na tayo ng second Baby Zion.
Nakangising sagot nito bago ko kinindatan. Walang paalam na binuhat niya para dalhin sa aming silid. Napahugot na lang ako ng malalim buntong hininga sa labis na kaligayahan. Nawala nang muli sa akin si Dad, muli namang bumalik sa akin ang lalaking pinakamamahal ko at nadagdagan pa kami ng isa. Ngayon wala na akong mahihiling pa dahil nakamit ko na ang kaligayahang matagal ko nang inaasam na makamtan.